DCG Radio TV Network. Broadcasting from the top of 1022 DCG Tower 1. The following is a paid broadcast. Ang mga opinyon at pahayag sa susunod na programa ay pawang sa Black Timer lamang at hindi ibig sabihin na ito na rin ang pananaw ng may-ari at management ng himpilan. Magandang umaga po. Ngayong araw ng Biyernes, 4 na sa kasalukuyang buwan ng Agosto. Setyembre. Setyembre. Sorry. Setyembre, ha? Medyo talaga ako'y namamali pa pag misa na. Di bale, ha? Ngayon po ay September 4. Ha? At samahan niyo po kami ng aking partner, ha? Si King Formaran po. At kami, gaya ng dati, mapapanood nyo sa himpilan ng Broadcast Channel 6 at sa tatlong pinakamalalakas na radyo sa buong lalawigan at buong Southern Tagalog, ang 95.1 Kiss FM, 97.5 Radio City, o 105.3 FM Pakakak ng Bayan. Gayon din po dyan sa bahagi ng Reyna, Real Infanta Nakar, lalo po doon sa base ng Nakar, ng Spirit FM, ay mapapakinig niyo po kami dyan ng ikasyam ng umaga sa Infanta Quezon. Salamat po. Magandang umaga, lungsod ng Tayabas, lungsod ng Lucena, una hanggang ika-4 na distrito ng lalawigan ng Quezon, Luzon, Visayas at Mindanao, buong bansang Pilipinas, nagpupugay sa inyong lahat, palatuntunang stand-up, balikatan, para sa Sulong Quezon. Lahat po kayo inaanyayahan naming makinig at panoorin nyo kami dito sa ating iba't mga mahalagang pagtatalakayan, pag-uusapan sa kabuuan po ng ating palatuntunan ngayong araw na ito. Thanks God, it's Friday, ika-4 sa buwan ng Setyembre, taong 2020. Ako po naman ang inyong mga kasama, makakabalitaan, maliit at tinig mula sa bahagi ng Bondok Peninsula, nagmamalaki. Isa pong anak ng magsasakang magniniyog, si Celine Tutor. Nalito ako kanina. Bakit ako nalito kanina? Kasi, alam mo bakit ako namali? May inisip ako eh. So, inisip ko kasi yung, ngayon lang nangyari, kahapon, yung, medyo walang 2,000, ha? Eksaktong walang 2,000 na? Yung COVID confirmed cases. Kahapon lang nangyari yan na hindi 2,000, less ng 2,000, ha? 1,987 something. So, ibig sabihin, mas nagiging mababa na yan, ang tinatamaan ng coronavirus disease 2019 sa ating bansa. Yan, buong bansa yan. At ngayon, kahapon lang nangyari yan. Dahil sa itong mga nakaraang days and weeks and months ay palaging 3,000, 4,000, nagpa 5,000 pa yung sana magtuloy-tuloy araw-araw, mga kabayan. nakaraan. Mahalaga po yung ating partisipasyon at pagsunod po sa mga tinatakda na health protocols ng Interagency Task Force on COVID-19. Kaya wag po natin kalimutan, sa ngalan po ng kongresista na ika-4 na distrito ng ating lalawigan, Congresswoman Helen Tan, lagi po natin tatandaan, magsuot po ng face mask, magsuot po ng face shield, maghugas po parati ng kamay, gumamit po ng sabon at tubig, maglagay ng alcohol at anumang sanitizer. So yun, kahapon lang nangyari yun na bumaba. At hinaasahan ito magtutuloy-tuloy. At sana bago nga matapos itong Setyembre ay hindi ganun, wag sanang mangyari yung projection ng UP na baka daw by the end of September, baka mag 300,000 ito mahigit. So dahil ngayon nasa 200
228,000 or 226,000. Sana nga ay hindi makaabot sa 300,000 mahigit bago matapos itong buwan ng Setyembre. Sana magtuloy-tuloy po yung pagbaba ng bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19 para at least kahit paano maging merry po ang ating Christmas. Ilang araw na lang bibilangin natin sa ating kalendaryo, pipigtasin na naman natin ang kada buwan. So sana maging okay po lalo ang ating sitwasyon. Kita naman doon sa record ng DOH, 91% na yung mild or yung asymptomatic, di ba? And then yung mga serious, yung mga severe, ay bababa, 0 point or 1 point something. Napakababa. Ibig sabihin, majority ng nadadali o tinatamaan ito ay mild or asymptomatic pa nga yung karamihan. Kaya mataas pa rin yung recoveries. Yun ang ibig sabihin. Kaya inaasahan ng ating mga kababayan talaga na sana yung panalangin na bago magpasko ay tuyan na itong bumaba ng bumaba hanggang sa mawala. Kasi namumblema na ngayon yung mga bata natin kung paano makakapunta kay Ninong at saka kay Ninang no? Dapat makapamasko tayo. Bukod doon, yung pasukan pa nga sa October 5, di ba? Hanggat maaari ayaw rin nila nung sistemang pahingiran. Gusto talaga nila yung face-to-face. Iba talaga ang matututunan ng ating mga estudyante kapag face-to-face classes po tayo kumpara sa online classes, mga kababayan. Magandang umaga, i-greet natin ang lahat ng mga nakatutok mula sa bahagi ng 4th District natin, mga kaserbisyong tunay at natural sa mga bayan po ng Gumaka, Tagkawayan, Ginyangan, bahagi po ng Alabat, Perez, Quezon, sa iba pang mga nalalabi ng bahagi ng ika-4 na distrito. Oo nga. At mula po dyan sa bahagi ng Atimonan, Plaridel, Gumaka, Lopez, Calawag, Ginyangan, Tagkawayan, Alabat, Perez, and Quezon. Magandang umaga po sa inyo. Samahan niyo po kami, ha? Yan naman po ay kung hindi man masyadong mahagip ng ang aming television doon ay kahit po sa mga radios at sa Facebook Live po ng Stand Up Balikatan, Stand Them Balikatan. Makikita nyo po yan. Siyempre, hindi ko makakalimutang ayayahan ang ating mga kababayan mula naman sa unang distrito ng ating lalawigan sa mga nakatutok sa 98.9 sa bahagi po ng 4th District sa distrito ni Board Member Sani Ubana. Magandang umaga, 98.9 Love FM sa bahagi po ng Radyo Serbisyo, bayan po ng Gumaka, 93.3, bayan po ng Tagkawayan, 98.3, Supreme Radio, 92.7, Spirit FM, bayan po ng Infanta. Okay. Ano ba, partner, ang medyo malaki-laking balita? Ano ba ang dito sa atin sa kalungsuran? Wala namang napakalaking balita rito. O anumang untoward incident, wala namang napapatala pa. Kung meron naman, napakaliit yan, sa kabuuan. Adjusted na po ang mall hour ng SM City Lucena para po sa mga mall shoppers, customers ng SM City Lucena. Ipinababadit po nila sa ngalan po ni Ma'am Maricel Alqueros, ang kanila pong mall manager. Ang kanila pong oras, opening alas 10 ng umaga, magsasara po hanggang alas 8 ng gabi. Samantala po ang SM Supermarket, alas 7 po ng umaga hanggang alas 8 po ng gabi. Sana tandaan nyo, para kung sakali kayo po ay mamimili, mag-grocery, o ano man po ang inyong gagawin, hindi na kayo mamamali ng oras ng pagpunta. At bukas po ay Saturday, September 5. Pasamantala po ay wala kami at dito sa stand-up na to. Although stand-up pa rin yung programa, meron pong upo, gaya na sinabi ko ng mga nakarang araw. Ang upo ay si Mr. David Oro ng Manila. Ito yung dating nasa DCMM. At DWSA yata sa Kalakang, Maynila. Siya po yung upo pag Sabado lang. Ganun din pong oras. Alas 6 hanggang alas 7. At babalik po kami ng Sunday and then Lunes na naman until diretso na po ng Friday. Yun po yung pagbabago. Ulitin ko, kapag po araw ng Sabado at araw po ng Linggo, alas 7 po ng umaga, alas 7 po kayo tune in hanggang alas 8 po ninyo mapapakinggan at sasahimpapuhid po ang palatuntunang stand-up balikatan para sa Sulong, Quezon. Straight sa kabuuan po ng loob ng isang linggo, mapapakinggan nyo ang palatuntunang ito at mapapanood via broadcast Channel 6. Malungkot na balita, partner, mga kaubayan, yung nangyayari sa bahagi ng Bondok Peninsula. 3 mula sa magkakaibang pamilya nagpakamatay dahil sa COVID-19. Sa hirap ng buhay, no? Ito yung sinasabi natin, talagang malaki pong epekto ng naturang pandemya.
Hindi mo bakit? kasi maiaalis po sa isipan ng marami, lalo ng padre di pamilya, ng breadwinner, yung tanging kumikita, kumakayod po para maitaguyod ang pangangailangan ng kanilang pamilya, kung kanino at saan nahahagilap ng panggastos para sa susunod na Saan bayan? araw. Saan bayan? Hindi naman natukoy yung bayan, pero ito hindi po ay tinukoy. sa kabuuan po ng bahagi ng 3rd District natin. Nakakalungkot, no, na mabalitaan natin yung mga ganitong pangyayari, kasi kapag ka nag-suicide ang isang tao, sa tingin niya wala nang ibang paraan eh. Siguro wala nang tumutulong. Kaya siguro winakasan na yung kanilang buhay. Katanawan, Quezon. Katanawan. Ano ba yung Katanawan? Napaka-progresibong bayan yan. Kung tutuusin, maunlad na bayan yan. Diyan sa Bundok Peninsula, yan ang pinakang sentro, di ba? Sentro, no? Di ba? Noong isinusulong po ang panukala na magkakaroon tayo ng Hati Quezon, ay pinagtatalunan ng usapin kung ang magiging sentro po ang bayan po ng Gumaka o bayan po ng Katanawan. Kaya sa kabuuan ng 3rd District, ang mukhang asensado dyan at base sa mga kalalagayan ng negosyo, ang bayan po ng Katanawan. Pero nakakagulat yung mga ganitong bumabandera na balita sa mga pahayagan natin, iba't ibang pangapalatnuntunan ng radyo sa nasyonal na mga kababayan natin in Katanawan nagpapakamatay. Oo, kawawa naman. Yan na po yung sinasabi, mga kababayan. Ito po yung sinasabi namin na habang may sumisikat ang araw at habang dumidilim, umiinit, umuulan, at meron tayong hangin nalalanghap, ay may buhay po. Sana ay magising po ang ating mga lokal na pamahalaan. Ito pong maging eye-opener, yung mga ganitong pangyayari na mas lalo pa nating paigtingin yung pagsasagawa po ng iba't ibang mga programa na direkta na makakatulong po sa mga nangangailangan, yung mga less fortunate talaga natin na mga pamilya. Sabihin hindi na monitor ng mga barangay officials. Maaaring hindi na check. Kaya sa bagay, hindi mo naman pwedeng bantayan talaga yan ng house to house, natural. Parang krimen din lang Oo, yan. hindi Hindi mo naman naman alam ng alam. isang pulis kung sino po ang magkukumit o gagawa po ng isang partikular na krimen. Pero dito, tinatawagan din natin ng pansin ang kada miyembro ng pamilya. Mas mainam na magkaroon ng banding para partner, mga kababayan, kung ano man po ang problema, nasa settle. Oo. Sila-sila, kayo-kayo mismo ang magtutulungan yan eh. Kasi hindi naman pwedeng ang isang barangay i-orient ng mga barangay official sapagkat iniiwasan nga natin yung mga pagbi-meeting-meeting, pagtagpo-tagpo. Kaya medyo mabigat yung problema yan. Hindi lang naman nangyari yan sa lalawigan, to be fair. Marami pa may sa mga ibang nangyari bahagi rin. po ng Oo, ating tumaas. bansa. Kaya tibay lang ng loob, lakas lang po ng loob mga kababayan. Kailangan po natin ng lakasan para sa ating pamilya at ang mas nakakaawa dito, yung maiiwan po ninyo na anak, asawa, dahil mahirap na nga ang inyong buhay, paano na lalo yung mga susunod po na panahon para po sa kanila. So habang nabumuhay, mayroong pag-asa at kagaya ng binanggit ko, sana ay makagawa ng hakbang ang ating mga lokal na pamahalaan, maging ang ibang mga sibikong samahan para matulungan po ang nangangailangan nating kababayan. Since kasi nung mag-lockdown, base dun sa record ng Philippine National Police nationwide, medyo tumaas yung suicide, at saka yung rape, yung dalawang yan ang pangunahing medyo tumaas. Ngayon na lamang hindi na lockdown, tumataas yung mga pagpatay, shooting incident, ngayon na lang. Pero Kasi nung kaya unang bugso ay nangyayari yung iba noon. pangahalay, lalo na sa mga minor de edad natin, magkakasama na ngayon Yeah, sa loob ng lockdown nga kabahayan. So, ang nanay o kaya ang tatay po ay umaalis, nagsasaka, pumupunta sa kanilang bukid, sa kanilang mga pinagtataniman, naiiwan ang tiyo, naiiwan si lolo. Hindi ko po sinasabing pwede niyong pagsuspetsahan ang kasambahay niyo, pero pwede pong mangyari. Kaya kailangan bantayan nating mabuti ang ating pong pamilya, ang ating mga anak. Hindi, kagaya ng Region 5, mataas naman yung incest rape ng Region 5. Noon pa, hindi pa nga yung lockdown. Talaga naman nangyayari yan. At yan ay factual, medyo mataas yung incest rape nila. Miski ng mga previous na mga taon pa, may mga gano'n na talagang kaso na kamag-anak mismo ang nambibiktima. Kaya maganda umaga, Miss Lilibet Azores, sa Daway Watching na. Ano ba ang dapat umaga. gawin para maiwasan yung mga ganyang hindi magandang pangyayari sa ating mga kabataan? Nasa pamilya yan Nasa pamilya yan, nasa orientation yan ng pamilya mismo, yung magulang sa mga anak, di ba? Nasa pamilya yan Hindi mo naman talaga pwedeng sa gobyerno yan. At plus yung mga, alam mo, yung mga diocese, gumagawa naman sila ng mga kaparanan, Wow, para nga salamat. maiwasan yung mga ganyan. Noon pa, hindi pa nagla-lockdown, wala pang COVID, ginagawa ng mga Katoliko ng diocese at
para nga maiwasan niya mga Huwag po kasong nating ganyan. utusan si Bunso, ang babae ninyong anak, na bumili ng alak o kaya sigarilyo ng mga hindi naman importanteng bagay, lalo na sa 10 oras ng gabi. Kayo mga may edad na, total kayo naman ang lalaklak ng inumin na yan, kayo ang bumili. Kasi nagdadala yan sa kapamakan ng mga bata. Tama. Diba? Ang tao minsan talagang hindi po naman gagawa ng hindi masama, pero dahil nakakuha tsansa. ng tsansa, ng oportunidad, nagagawa ang krimen, nakakapangyari. Itong nangyari lang, kahapon ba? O nung isang araw, San Pablo City, di ba? Yung 3-year-old na bata na ginasa na ay pinatay pa. 3 or 4-year-old yung bata dyan sa San Pablo City. Nasa, ano yan, yun ang nangyari. Pinukpok pa sa Kawawa ang ulo. isang bata kapag ka nabiktima ng mga ganyang klase po ng karahasan, at ramdam na ramdam po natin yung lungkot sa pamilya, yung galit nila hindi mawawala doon sa sino mang suspect na gagawa po ng nasabing krimen. Kaya palagi po mag-ingat po tayo, ingatan natin ang ating pamilya. Yung batang 4-year-old na yun, ay naglalaro lang. Tanaw naman ng nanay. Siyempre, hindi naman pwede nung nanay palaging tanawin. So, nawala yung bata at ayon doon sa ulat ng mga kapitbahay, pinakahuling nakita yung halos kapitbahay na 17-year-old na binata, yun yung primary suspect at yun yung nahuli at umamin doon sa krimen na Ang dami-dami nagawa. dyan na pwede nating ligawan kung ikaw ay lalaki, di ba? Kaysa manghalay kayo ng isang batang walang kamuwang-muwang. Ay, talagang kaya nga hinihiling, kaya nga gusto ng Pangulo natin na ibalik yung Ibalik death ang penalty, death penalty, bisay, ang di ba? parusang kamatayan sa mga, lalo na sa mga ganyan pong kabibigat na krimen. Pero, syempre, labag ito sa ating batas ng Diyos. Oo, kaya nga, pero ewan ko kung anong mga susunod na hakbang ng ating Kongreso at ng ating Pangulo tungkol dyan sa gusto nila mangyari na impose uli yung death penalty na yan. Sa kanila yan, ha? Malalaman mo naman yan eh. Alam po ninyo, kabilang sa mga faktor na sinasabi kung bakit lumalala at tumataas ang mga ganyang kaso sa ating bansa, mga nangyayari dahil sa social media. Isa na yun, isang faktor Kaya yun. ang panawagan po sa mga telecom operators ngayon, ng marami nating kababayan, bantayan ang pornografiya. Oh, yung Ipagbawal po yan. yung mga provider na yan, di ba? Yung mga telcos na yan, mga Paano ba provider na yan. nakakalusot yan? Alam nyo, ang viewers, ang mga gumagamit po at gumagawa ng account sa social media, hindi lang naman mga may edad. Sino Hindi ba ang lang. higit na babad sa paggamit po Mga ng telepono? kabataan, Ang di ba? mga bata, kasi wala namang malaking responsibilidad ang mga yan. Hindi naman sila ang maghahagilap ng pangkain para sa nagugutom na pamilya, kundi hihintayin lang yan ang pag-uwi ng ama at ina. No? Solve na ang problema. Kaya, May mailalaman na sa sikmura. Pero, yung kanyang ginagawa, Kaya medyo malungkot siya mga kaya yung online nangyayaring yan. pornography ay pinagagawan po yan ng paraan ngayon. Kinakalampag po ang ating pamahalaan. Gawan daw ng solusyon para mawala po yan ng tuluyan. Hindi, yan naman ay hanggat maaari tinanggal na talaga noon pa. Pero taka ka nga, ba't may mga nakakalusot pa? Yan Yung sa mga inalis na yan. Zoom ngayon, di ba? Ay, Yung mga nangyayari na nakukunan meron nga, sa meron CCTV, napiplay po at napapanood din sa social media. Ay kasi nga, pag na-upload dyan, nag-viral yan, wala na, nakuha Pilit na din yan. naman talaga ako sa ilan nating kababayang tuwan-tuwa ang mata at nagsasaya kapag ka napapanood, nakakapanood ng mga ganyang klase ng palabas. Wala kang magagawa kasi yung tao naman talaga iba-iba ng ugali. Kaya lang, yun yung masamang impact ay pag napanood ng yan, mga 17-year-old, 16-year-old, mga yan, bata. ang isip naman yan ay hindi pa kompleto at hindi nila alam kung ano yung konsekwensya. Maaaring alam Correct. niya na krimen yung gagawin niya, pero in the future, hindi niya alam yung pwedeng kahinatnan niya. Imagine, 16, 17-year-old. Mag-aral na lang kayong mabuti, may maganda pa kayong kinabukasan. Sa mga nagmamadali, meron po mga mahalagang pupuntahan sa umagang ito. Bilis-bilisan nyo. Dahil 23 minuto na, makalipas po ika-6 ng napakaganda nating umaga. Batiin natin yung mga nakatutok sa bahagi ng Market View, si Ate El Jane, si Cathy, si Chiki, at si Lali, at si Miss Laila Bilus. At si paring Mumar Bilos, ha, yung gustong bumili ng fresh chicken, ha, pwede kayo magsadya dyan sa kanyang tahanan Wow. sa Kalumpit Street, ha, yung fresh chicken, ha,
na kakakatay lang ng gabi, sa umaga, hindi bebenta Yan yan. ang masarap iulam. Aba, yun naman, Fresh na dahil fresh. sariwa-sariwa, hindi pa nakakailang oras lamang simula nung katay, dispose na agad yan, pinagbebenta na ni Paring Yung mga Omar. naka-tune in, malakas po ang inyong transistor radio o nanonood via Stand Up Balikatan sa inyong Facebook account. Maraming salamat, lalo tigit sa mga nasa pamilihan natin, sa pamilihang panglungsod ng Lucena, sa magandang si Ate Malen Dicena. Good morning, salamat po ng marami. At kahapon tayo nagtungo dyan sa, nawakit ako dyan sa PPO, sa Police Provincial Office, at kakausapin ko sana yung ating Provincial Director, si Audi Madrideo, Colonel Audi Madrideo. Kaya lang ay may mga bisita siya na mga mukhang inchik, mga mukhang Koreano o Chinese yata yun. Hindi na natin inabala sapagkat hindi naman ako nakahingi ng appointment, napadala ako. Pero magkagayon man ay nakausap ko naman yung ating Police Lieutenant Colonel William Angway, siya yung Deputy Provincial Director for Admin. Okay. So para ko na rin nakausap ang Provincial Director. Para ko na rin nakausap. Good morning kay Colonel William Angway. Yan ang second in command. Yan ang pangalawa sa pinakamataas na pulis sa buong lalawigan. Ano daw ang ginagawa ngayon ng Quezon PNP? Well, ang tinanong natin sa kanya, itong kaso nga nung kay Mr. Mario Andal, Okay. at sabi niya, still nag-iimbestiga pa sila. May mga motibo silang pinag-aaralan. Ayaw nilang, siyempre, ilabas naman ng hindi 100% sure sapagkat baka, alam mo na, magka-problema. Kaya sabi niya ay hindi pa sila makapaglabas. Bagamat, may mga suspect na sila, may ang tawag dito, may mga pinaghihilalaan sila at saka yung ilang mga tinatanong na at tinitingnan nila yung mga 2 hanggang 3 anggulo kung bakit nangyari yung shooting incident na yon, yung pamamaril, pamamaslang kay Mario Andal na 67-year-old, isang karaniwang mamamen, dating kusel ng Sariaya noong dekada 1998, di ba? 2001, kapatid ng ating former PCA Administrator, Billy Andal. Yun ang aking itanong. Of course, may mga bagay naman hindi natin pwedeng isahin papawid pa sapagat baka naman tayo makuryente. Okay. So, kaya nagpapasalamat tayo kay Police Colonel William Angway. Taga Baguio ito. Kababayan nito si General Cascolan. Okay. Ang kasalukuyang kababagong talagang PNP chief. At di ba, nagkaroon na ng slight na reshuffle, Itong kababayan natin, si Gilor Ilyasar, ay number 2 man na sa buong bansa ng Philippine National Kaya Police. tuwan-tuwa at very proud ang mga kababayan natin, Tagkawayanin, lalo tigit ang kanyang kapatid, si Mayor Carlo Ilyasar, ng bayan po ng Tagkawayan. Magandang umaga sa number inyo. Number 2 na siya. O, number 3 naman, yung classmate din ni Gilor Ilyasar, ni General Ilyasar, si Cesar Hawthorne Binag. Pangatlo na yan. O, pang-apat naman, may nilagay sa pang-apat yun, si General nalimutan ko yung pilyedo. Veracruz ba yun? Yun na yung pang-apat. And then yung ibang mga areas, pero kunti lang, mga 10 mahigit lang na opisyal ang ginalaw, ang iniikot. Yung Bicol, pinalta na. Yung DAIPO ng NOLCOM, ng Northern Luzon, pinalta na. Yung director ng PNP Academy, pinalta na. Normal po lang. ang mga ganyang pagkakaroon ng revamp sa hanay po ng Philippine National Police natin kapag kabago po ang katatalaga ang Chief PNP. Halos 10 lang naman yung naggalawan. Magmula nga kay OIC, PNP Chief Camilo Cascolan. So 10 lang halos sila na nagalaw. The rest, kagaya ng ating Calabarzon, hindi naman ginalaw. Still, si General Danao pa rin yung nakaupo dyan. At hindi na bago yung ibang regional directors. Halos parang 2 region lang ang pinalitan. Maliban kasi sa pinagbabasehan po na performance, ay dinedepende rin kung gaano higit na kilala ng isang Chief PNP ang pagkakatiwalaan sa napakaselan po na posisyon kung halimbawa regional director ng isang maliit o malaki man na rehiyon na bahagi po ng ating bansa. Oo nga, kaya naging maganda yung aming kwentuhan itong si Colonel William Angway, ang Deputy Provincial Director for Admin. And siyempre, yung pangatlo, yung sa operations, si Colonel Nava pa rin. Kilala mo naman yun, nag-PIO yun dati, mga taga rito yun, si Colonel Nava. Good morning kay Padre, kay Colonel Bong Albacea. Okay, so batiin natin ang kabuuan ng Lucena City Police Station. Ang binanggit mo, si Police Lieutenant Colonel Romulo Albacea, na sunod-sunod ang kanilang ginagawang drug buy-bust operation sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Kaya dun sa mga patuloy na gumagawa po ng pagbebenta o paggamit ng illegal na droga, naku, matakot kayo.
Oo, kahit naman yung PAB or yung Oo. PPO ay nag-ooperate din ng kanila. Mahirap Oo. mabuhay ng malayo sa pamilya, ha? Na sa halip na kakainin pa ng pamilya nyo ay dadalhin pa sa selda, sa lock-up jail para lang dalhan kayo ng pagkain. Napakahirap po, lalo na sa panahong nasa gitna pa rin tayo ng pandemya. Eh di, yun nga, lalo na. Dahil sa pandemya nga, may mga natanggal sa trabaho, may mga binawasan ng oras trabaho, ay kaya kita mo, parang talagang ginagawa ng hanap buhay yung pagtutulak. May nahuli ang Lucena PNP ng mga naglalaro, nagsusugal ng bingo, Meron sa din, bahagi meron. ng Barangay Isabang, kung saan ay kahit nasa krisis talaga tayo ngayon, hindi ko tiyak kung ito ilibangan o bisyo na talaga ng ilan nating mga kababayan. Kapag kasi nakasanayan na nating gawin, hindi na po ito libangan, ano? Hanap buhay na yun, parang gano'n na yun. Yung bisyo, nagiging, parang yan drugs, so yung pagtutulak niya, yan na yung means of livelihood nila. Binabanggit ko po nila. ito para hindi na po pamarisan ng marami nating mga kababayan dahil kahit po si Police Lieutenant Colonel Albacea nagsasabi na hindi po naman titigil ang ating kapulisan sa gagawin po nilang panghuhuli. Andyan lang po ang ating PNP nakatingin po sa araw-araw na ginagawa ng ating mga kababayan. Kaya ang mainam, sumunod po tayo sa tama. Gawin po natin ang tama. Ilang piraso pang drogang umiikot sa lungsod na nahuhuli ng ating PPO at saka ng Lucena PNP. Ano bang galing sa hindi naman dito? It's either Cavite or Alabang. Layo. Doon galing. Ibig sabihin, wala ditong drugs talaga. Tsaka Binabagsakan lang mataas ito. ang presyo ng kada sachet, no? Kaya Ay, may gastusin demand, na oo. po natin sa pagbili ng bigas. May demand, kulang ang supply, no, tol, tataas ang presyo niyan. Kaya yung mga nahuli ni Hepe Albacea ay hindi naman talaga dito. Ibinagsak lang dito, siyempre, dahil sa galing naman ng intelligence section ng Lucena PNP, ay magtataka kami doon sa Barangay Dalayca, malaking bulto yung nahuli nila. Siguro 2 weeks ago, malaki yung bulto na nakuha nila. Ibig sabihin, natiktikan ng ating mga kapulisan yung gagawing pagbebenta. Siyempre, magmula dyan sa Manila or sa Alabang, papunta rito, hindi mo naman yan talaga basta matutugag yan. Pero magkagayon man, pagdating ng Lucena, huli ka. Saka itawag nyo po sa hotline ng ating PNP station para mabilis po sila makagawa ng aksyon. At yan po naman ay confidential ang inyong pangalan. Panghawakan nyo po yan. Iingatan po at hindi po i-divulge yan ng ating kapulisan at sila po ay mag-ooperate. Sayang nga at hindi ko nakakasap si Colonel Madrideo at maraming bisita. Isa pa ingat na ingat at muntik na yung magka-COVID dati. Buti, nag-negative yung mga swab sa kanya. Pero kahit nga gano'n, nadyan naman yung Deputy Provincial Director. Mahusay din, si William Mangway. Good morning, Padre. Uli, Magpapatuloy tayo mga kababayan sa ating pong mga pag-uusapan, sa ating pong mga pagtatalakayan sa kabuuan ng ating palatuntunan. Palatuntunang stand up, balikatan para sa Sulong Quezon sa mga nakatutok ngayong araw na ito habang kayo po ay humihigop ng mainit na kape o kaya naman po kayo ay nag-aalmusan, naglilinis ang inyong mga sasakyan, naglilinis ang loob at labas ang inyong tahanan. Sa mga laman po ng iba't iba nating mga lansangan, babalik po ang palatuntunang ito, stand up, balikatan para sa Sulong Quezon, makalipas po ang ilan nating mga patalastas. Kahit anong oras, kahit anong araw, wala kang pangamba. Alagang PhilHealth, siguradong maaasahan. Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin. Domingo Veterinary Clinic and Grooming Center, Pearl Street, West Employees Village, Lucena City. Cell phone numbers 0917-705-6700 and 0998-571-4710. Dr. Ernesto Domingo, our friendly veterinarian. Isuzu Pagbilao Care, your reliable Isuzu cars and trucks dealer here in Quezon, now offers best value parts, top quality repair and maintenance services, with freebies and discounts with free meals while you wait. Call us and service assistance will be given to you, fast and efficient. Isuzu Pagbilao has the state-of-the-art tools and equipment,
highly trained competent technicians and stress-free lounge. Isuzu Pagbilao, now serving you Mondays to Saturdays from 8 a.m. to 5 p.m. and Sunday by appointment only. Book your appointment now. Isuzu Pagbilao, along Maharlika Highway, Barangay Bukal, Pagbilao, Quezon. Numbers to call 0956-207-9634, 0956-386-3589, 0939-605-8981, and 0932-791-1332. At Isuzu Pagbilao, pre-quick inspection and battery check. Every change oil services for 2012 models and below of D-Max, Altera, and all crosswind variants. Isuzu Pagbilao Care. Call us. Assistance received everywhere. Ang mga may sakit ay hindi dapat pinaghihintay at huwag nating ilagay sa panganib ang buhay ng ating mga mahal na kapamilya. Narito palagi ang sigurado at ligtas sa serbisyo ng Sakip Buhay Ambulance Center. Sakip Buhay Ambulance Center. Mga pribadong ambulansya na 24 hours on call. Saan mang dako ng Pilipinas nabot ng ambulansya ay pupuntahan, maging ligtas ka lamang. Ang bawat ambulansya ay equipped with AmbuBag pag grabe ang pasyente. May 3 sets ng oxygen tank with regulator. May emergency medicine, walang red tape, hatid agad, safe ang pasyente, DTI registered at kumpleto sa lisensya at permit. Sakip Buhay Ambulance Center. Maingat, katamay sa kagipitan at sa lahat ng oras ng pangailangan. Sakip Buhay Ambulance Center. Para sa mabilis na serbisyo, tawagan ang kanilang hotline 0423732983 o 0918-911-8332. Ang punong tanggapan ay nasa Calamar Home Subdivision, Kalurang Mayaw, Lucena. Sakip Buhay Ambulance Center. Kontakin lamang ating kaibigang si Danny Lingon. There is still good news amid this pandemic. Doors are opening for new opportunities in radio and television. DCG Radio Television Network is in need of broadcast reporters, news writers, script writers, researchers. We want a computer literate English and Tagalog proficient individuals, 18 to 30 years old, and capable for a work-from-home setup. Students and professionals are welcome to apply, male or female, coming from anywhere in Calabarzon. If you are interested and you think you qualify, please send your resume to dcgradiotv88@gmail.com. Act now and join this expanding broadcast network in Calabarzon. Balik na tayo sa ating pagtalakay sa mga bagong kabubukas po ng inyong Transistor Radio. Patuloy kayo nakikinig sa palatuntunang ito, palatuntunang stand-up balikatan para sa Sulong Quezon. Siyempre, ako pa rin po ang inyong nakakabalitaan na kasama maliit at tinig mula po sa bahagi ng Bondok Peninsula. Nagmamalaki isa pong anak na magsasakang magniniyog, si Celine Tutor. At napapakinggan nyo ang palatuntunang ito sa mga himpilan po ng 95.1 Kiss FM, 97.5 Radio City, 105.3 FM, Pakakak ng Bayan. Ganon din sa bahagi po ng Infanta, 92.7 Spirit FM, Bayan po ng Tagkawayan, 98.3 Supreme Radio, Radyo Servicio, 93.3, Bayan po ng Gumaka, at 98.9 Love FM, Bayan po ng Lopez.
Ayan, good morning kay L.A. Ruanto kay Vice Mayor ng Infanta. Basta ganyan lang yung lahat ng mga nagkakasakit na ating mga kaibigan at kababayan dyan sa Infanta ay take charge sila sa pagdadala, pag hindi sa lungsod ng Lucena, sa Kalakang Maynila. Diyan sila nagpo-focus dahil nga tayo nasa pandemya. At hindi naman ibig sabihin ay may COVID yung dinadala nila. Ibang sakit iba't iba pong klase iba ng namang sakit. karamdaman ang ikikater po at matutulungan, inaasahan po na masiservisan ng nasabi pong mga ambulansya sa bahagi po ng Infanta Quezon. Alam mo, nung isang araw, nung makuha natin yung news na yan, ako yung napaisip muna Sabi ko, teka, itong Real at saka yung Burdeos, itong Reyna at Burdeos, hindi yan 4th District First District yan di ba? So, kay Congressman Mark Enverga yan, or kay Congresswoman Trina yan nung dati. So, sabi ko, bakit si Congresswoman ay nakatulong doon? At ang DOH, yun pala, nung pinag-aralan ko, nung Congresswoman pa pala si Trina, si Madam Trina Enverga, ay dahil committee chair nga ng health, si Dr. Helen Tan sa Kongreso, at syempre may access talaga sa DOH, nag-request sila Trina Enverga nung panahong yon. At nito na lang nagdatingan niya mga tulong na yan. Kaya pala na-involve dyan naging priority rin ni Helen Tan, ni Doktora, para matulungan yung hindi man niya kadistrito. Ibig sabihin, hindi yan ngayon lang nangyari dahil COVID. Noon pa yan, ngayon lang dumating. Po ng ating palatuntunan, ang kagaya po ng nabanggitan natin ang napakaraming beses, ang programa po ni Congresswoman hanggat sa makakaya po niya ipagkakaloob po sa ating mga kalalawigan. Again, wala pong boundary sa pagtulong po sa mga nangangailangan. Kagaya na lang partner at mga kababayan sa mga nakikinig sa ngayon, nanonood via Broadcast Channel 6, na sa mga daan, kapag ka nakikita po ni Congresswoman ang marami, alam mo, bumababa ng sasakyan pala ang kongresista at nag-i-inject, binibigyan po ng anti-flu vaccine ang marami nating kababayan out of her district Ibig sabihin hindi po niya kadistrito, pero kapag ka nakita niya, lalo na yung mga mahihirap lang na wala pong kakayanan makapagbayad sa mga pribadong pagamutan, binibigyan niya ng mga ganitong klase ng vaccine. Kaya nga tulad ng binanggit ko, yun pala yun. Tinulungan niya sina Trina, sila Mark Enverga na magkaroon ng ambulansya sa pamamagitan ng DOH dahil sila naman yung nagre-release niyan. Effort lang ni Congresswoman, kaya naisa sa katuparan na mabigyan. So bilang, sabi ko sa iyo, maganda yung kombinasyon ng samahan ni Kong Helen at ni Kong Mark. And then ni Kong Trina rin, maganda yung kombinasyon ng partnership nila para sa mga taga-First and 4th District. Hindi lang naman doon sa 2 district. Dahil, nung isang araw, ang ginawa naman ito si Kong Mark Enverga, dahil siya naman yung chairman ng Committee on Agriculture sa Kongreso, nagpapasalamat itong mga taga-Gumaka, yung mga rice farmers doon, through the effort na naman ni Congresswoman Helen. Si Kong Helen naman ang request kay Congressman Mark na mabigyan ng mga farm equipment ng tulong itong mga magsasaka ng 4th District, lalo na dyan sa Gumaka. Kaya nagkaroon sila ng MOA signing, yung PhilMake at saka yung Rice Farmers Federation sa Gumaka para doon sa mga farm equipment na ipagkakaloob ni Kong Mark Enverga. Nabanggit ba kung gaano karami, ilan ang magbibenepisyo? Well, hindi binanggit pa. Pamamahagi ng magkatuwang na opisina ni na Congresswoman Tan at Congressman Enverga? Hindi nabanggit doon sa report, pero dahil rice farmers, marami yan. Grupo yan bibigyan ng equipment yan. So, magitan naman nga ni Kong Mark sa effort naman niya ni Kong Mark. Para matulungan naman yung, although hindi niya distrito at 4th District yun, parang bawian sila, nagtutulungan talaga sila. Napakaganda ng sama ng mga kongresista natin dyan sa 4th and First, Hindi ko naman sinasabing hindi maganda rito sa iba. Okay din naman dito. Kaya lang, ito yung pinaka-latest nating nakuhang balita. Sana ay palaging ganon. Sana lahat ng mga kongresista ay ganyan, kahit sa ibang lalawigan. Okay, batiin ko na magandang umaga si Consul J. Castilleja ng bayan po ng Mulanay, kung saan ay madalas na nakakatuwang ng opisina ni Congresswoman Helen Tan sa pagkakaloob po naman ng mga tulong sa mga kababayan nating Mulanayin ngani, no? Dahil sa kanya ay mabilis po na naipaparating ang pangangailangan ng marami, halimbawa partner o mga wheelchair na kailangan po ng para makapunta, makarating sa isang lugar, ang isang may kapansanan, ay pinagkakaloob po yan ni Congresswoman Tan sa tulong na rin ni Konsehal J. Castilleja. Oo, magandang umaga. Magandang umaga po diyan sa public market kay Ate
Kay Ate Malen Decena, kay Sir Algot Soleta, nanonood pa rin sa ating palatuntunan, kay Sir Dan Oriarte ng Easy Gas Station sa bayan po ng Lopez, kay Ma'am Jocelyn Gomez, sa lahat po ng mga kaistan natin, sa Russell Palmaria, kay Amang Villarama, sa inyo pong lahat, marami pong salamat sa mga araw-araw talagang gumigising ng maaga, bumabangon, sinasabayan tayo sa ating mga pinag-uusapan dito po sa ating palatuntunan. Sana'y nabibigyan namin kayo ng mga impormasyon, mga kaubayan, hinggil po sa mga kaganapan sa ating pong lalawigan at sa kabuuan po ng ating bansa. Palalahanan ko muna ang ating mga maman driver, laman po ng iba't iba nating mga lansangan, yung mga pupunta po ng unang distrito ng ating lalawigan. Siyempre, sinusupervise po yan ng Quezon First District Engineering Office na mamahlaan ng ating kababayang si D.E. Badi Salvania. Lagi po nagpapaalala, tingnan po ang mga signages na nilalagay po ng kanilang opisina para maging giya natin sa ating pong ligtas na biyahe. Good morning ha, dyan sa public market kay Administrator Noel Palumar ha. Good morning, Padre ha. At saka doon sa ating masisipag na mga naglilinis dyan, nagwawalis. Pati yung ating mga traffic street sweepers natin. Pati yung ating mga traffic enforcers sa pangunguna ni Kuyang ni Hepe Dumesa. Masisipag yung mga yan ha. Ay ang ating mga traffic enforcers na yan na umiikot sa buong kalusuran. Lalo na dyan sa poblasyon, sa Quezon Avenue at saka dyan sa bahagi ng palengke, itong ating mga traffic enforcer sa ilalim ni Kuyang Hepe de Mesa. Okay. Nagugulat ang marami doon sa binabanggit ko kapag nakita sila ni Congresswoman, bumababa ng kanyang sasakyan at nag-i-inject talaga ng vaccine. Kasi hindi naman po kilala pa talaga sa ibang lugar sa ating lalawigan ang doktora at mukhang hindi pa po nakikita ng personal ng marami. Kaya nagulat ang iba yung kanilang reaksyon sa unang pagkakataon na, totoo palang matulungin ang kongresista ng 4th District. Mabuti yung mga medyo kabataan dahil nagpe-Facebook. Lagi nakikita nila si Kong Heled doon sa mga Facebook account, sa stand-up, sa stand-up. Siyempre, yung iba nating mga kababayan na medyo senior na hindi naman yan masyado nagpe-Facebook, kaya siguro ay hindi nila kilala pa. Kaya binabanggit natin itong mga bagay na ito, usaping ito, ay isang patunay na wala talagang kinikilala, sinisino o pinipili ang serbisyo po ng tunay at natural. Lalo't higit yung serbisyong pangkalusugan ni Congresswoman Tan. Hindi nakakapagtaka kung ma-feature po sa iba't iba natin mga pahayagan sa nasyonal. Dahil nakikita nila sa social media, marami nagpapasalamat. Kasi imagine, hindi nga naman personal nakakilala, hindi pa po nagbabanggaan kahit kailan, pero na nagkita, binigyan ng anti-flu vaccine. Sa panahong ito, higit po natin kailangan ang iba't ibang proteksyon, bakuna ng ating pong pangangatawan. May isa pa akong kilalang tao na ganyan. Ang kaiba lang ay siyempre si Doktora, bukod sa nagbabaksin at pag humingi pa ng kaunting tulong yung tinuro kanyang matanda na mahirap, ay binibigyan pa niya ng tumbas kaunting pamasahe o kaunting panggastos, meron tayong isang kaibigan na pag halimbawa pumunta siya ng halimbawa Ilocos, mahaba ang binabaybay niya. Alam mo pag may nakita siyang pulubi o mahirap na tawang pulubi, halos ang itsura. Pwede bang malaman kung sino yan? Alam ba bumaba sa sakit, bubunot siya ng pera dahil may dala naman siyang pera. At binibigyan niya ng cash, halimbawa 500. Pwede bang malaman kung sino yan? Si Johnson Pardilla, si Jing Pardilla, yung may-ari ng Silangang Silangang Nayon. po sa kababayan natin, may-ari ng Silangang Nayon Park and Restaurant, nasa bahagi po ng Barangay Bantigi sa Pagbilao, Quezon. Good morning. Ganun siya. Pag nakita niya, nagta-travel siya, nakita niya, meron doon ko palimo sa mag-ama o mag-ina, dalawa o mag-asawa, talagang walang-wala, binibigyan ng pera, wala-wala 500. Kailan kaya kami makikita ni Sir Jing Pardilla? Ay, hindi ka naman beggar. Siyempre, yung mga beggar lang, yung mga talagang walang-wala. Hindi mo lang alam. Ganun pala ang, alam mo kung bakit ko nasabi, hindi naman yan naikwento sa akin. Nakakita ko ng isang pangyayari na medyo na-videoan siya. Alam mo, ang pagtulong, ganun yung nangyari. hindi naman kinakailangang ipublicize. Hindi nga. Tatandaan po natin, ang tunay po na pagtulong, hindi po natin kailangang ipagbandilyuhan, kundi inap na natulungan natin sila sa pangangailangan. Nakikita po naman yan ng dalawang mata ng dakila nating lumitaw. Babalik po yan, siksik, liglig at umaapaw. Kaya nga, ganun pala siya. Pag siya bumabiyahe at may nadaanan siya, hindi man niya kinuwento sa akin yan, pero merong dati siyang piloto yata niya na nakapagkwento na ganun pala yung gawa ni Jing Pardilla o ni Johnson Pardilla. Sabi ko, napakadalang nawari ko ng taong ganun, ha? Dahil hindi mo naman kilala, hindi mo kababayan, taga Quezon ka, taga Ilocos yun binibigyan niya ng tulong na, kung may dala pa siyang pagkain doon sa sakyan niya, soft drinks, binibigyan niya. Kasi katulad niya, pwede naman siyang bumili. Ang tawag ngayon kay Congresswoman is vaccine payry. Okay yan. Diba? Ayos Call her yun. the vaccine fairy. Quezon Representative Helen Tan administers vaccine to people out
on the streets. Oo, kaya nga napakarami talagang... Matindi. No? Meron pa siya Paano ba natin tatapatan ang isang kagaya ni Congresswoman Tan? Ang dami-dami nang tumatawag sa kanya, superwoman. Oo, Tawag po ng mga kaubayan nating San Andres, ang taga 3rd District ito, ha? Talagang kita mo baliksi, naman. babaeng kidlat ang Kita tawag mo sa naman kanya. sa atin Tapos niya. ngayon, vaccine Perry. Sa atin nga, may mga lumalapit at nahingi ng tulong. Ay ang problema ay tayo naman ay dito lang, ha? Ang problema po, hinahanap ko rin nga si Sir Jing Pardilla kasi Oo. sabi ng partner natin, matulungin, no? Hinahagilap po Noon ang pa naman yan, hindi naman yan politiko at pribado Ibig lang na sabihin, negosyo. isalap din naman po ako sa material at lalo na sa pananalapi. Kaya wala rin naman pong maitutulong kundi yung ganitong klase po ng pagsiservisyo. Nawa po ay nakakapagbahagi po sa abot ng aking makakaya. Siya, baka yun ay magpadala ng tulong sa iyo, ha? Dahil, although kababayan mo siya at yan ay taga doon din sa Bundok Peninsula, kaya mabuti ang loob, ha? Yung tatay niya ay napaka... Good morning, ha? Paring lahat Jing naman tayo Padilla. ipinanganak, binigyan ng buhay ng maganda ang purpose. No? Tao lang po talaga minsan ang nagtutulak. At minsan may mga pagkakataon, yung sitwasyon na iipit tayo sa mga pagkakataong kinakailangan gumawa ng hindi maganda. Yun yung dahilan bakit nagiging Oo masama nga. ang isang personalidad. At bukod po dyan, kung makikita nyo, meron na namang isang proyekto si Congresswoman Helen na ilalansa. Ito yung Biyahelin. Ibig sabihin, Biyahelin. Babiyahe si Congresswoman Helen sa buong lalawigan upang ipakita, para magbablog siya. Wow. Ipakita yung mga tourist Sites? tourist site, tourism project, ecotourism, kung ano-ano. Tulad nung ginawa niya dyan sa bahagi ng Ginyangan, doon sa Maulawin Spring. Alam mo, ganito yung Diba? ginagawa Maulawin ng Spring sa actress Ginyangan. at napakagandang may bahay ngayon ni Sorsogon Governor Hart Evangelista. Yan, Diba? ganon. Ganito Oo. yung ginagawa. Binebenta po, pinapakita sa maraming bilang ng ating mga kabayan yung ganda ng lugar at pagiging hospitable ng mga tao, ng mamamayan. Ganito rin, ibig sabihin yung gagawin ni Congresswoman Helen Tan sa kabuuan po ng ating 4 na distrito ng ating lalawigan. Sa maniwala kayo sa hindi, napakaganda po ng Quezon. Si Miss Maricel Alquero, sinabi niya yan. Kasi sila mismo sa SM City Lucena, may mga ganitong klase ng programa, pinopromote talaga yung mga areas, bayan po ng ating lalawigan. Ikutin nga niya yung 4 na distrito. Halimbawa, ito, ipakikita niya kung ano itong tourist spot na ito, itong tourist destination. Ipakikita niya, binablog ba niya? Tulad nga nung ginawa niya sa Ginyangan, yung binanggit ko kanya, Maulawin Spring. Protected landscape yan. Oo, landscape. So nagpunta siya doon, tumulay pa doon sa pagkahaba-haba ng hanging bridge na 50 meters ang taas mula doon sa ibaba. At 120 metro ang haba. Ay, sipin mo, nakakatakot yung, kaya mo yun? Ikaw hindi mo kaya. Baka ako malula ron ha? Baka ako malula, ha? Pag ako'y napatungugan yan, para ako'y malulula, 50 meters ang taas. Tapos na, ibu-ibu pa yata yun, ha? Good morning, Congresswoman, ha? At hindi naman ako sasama dyan sapagkat dito lang ako, ha? Dito lang ako, kaya busy rin ako, ha? Baka ako yakitin ay kayo po muna. Okay. At dito muna Kaya po sa ako mga susunod na araw, radyo, siya lang ha? po muna ang inyong makikita at mapapanood sa Palatuntunan ni Sasama Stand ka, Up habang papasyal. kasama po ang inyong lingkod sa Aba, Biyahelin na gawin ni Congresswoman Ay, walang Tan. problema sapagkat importante ay ating maibalita yan para masundan nila yung mga Facebook account at makita ng, alam mo bang marami pang, lalo na ilang mga bagong henerasyon na hindi naman nila alam na meron palang ganong tourist site, pasyalan na Huwag magaganda. tayong maging dayuhan sa Diba? sarili po nating bayan. Unahin po nating pasyalan, puntahan po ang mga ipinagmamalaki po natin ng mga falls. Meron po tayo sa bayan po ng Ginyangan, Tagkawayan, bahagi po ng Port District, bayan po Marami ng yan. San Francisco, ang bayan po ng Sampaloc. Quezon, napakarami Aba, po mga marami magagandang dyan mga falls falls. diyan na talaga namang kahanga-hanga. Kailangan sagabal nga lang talaga ang COVID-19 ngayon, pero matatapos din po yan, mapupuntahan po niyan Ay, tulad isa-isa. yan sa, good morning ha, Bani Lim, Attorney Bani Lim, ng Mayor ng San Andres, yung ano yun, Alibihaban. Alibihaban Island. Ako lang kung pwede na yung puntahan ngayon, hindi pa natin sure ha. Good morning ha, Attorney Bani Lim, ang Mayor Pakibalitaan dyan. nyo nga po ang inyong lingkod sa bahagi ng Alibihaban Island, kung pwede na po tayong maglangoy dyan, kahit ilang bilang lang ng ating mga kabayan. Itanong natin kay Para Atty. makita Sheila. natin, no, yung ganda talaga ng Alibihaban. Napakarami na pong tao na nag-inyaya po sa inyong lingkod. Bagay na hindi lang po natin napupuntahan, pero nakakatuwang marinig talagang pinagmamalaki ng taga San Andres yan. Tanong Even natin Mayor kay, Bani Lim, sinasabi po niya, yan po talaga yung sana inaasahan nilang magbibigay ng malaking kita nagkaproblema naman. sa kabangyaman ng kanilang bayan. Alam ni Atty. Sheila Dillon kung anong estado niyan. Pagka ako na ating itatanong, kung pwede na yung pasyalan, ha, yung
Isla na Malita, di ba? Isla na Malita. Hindi pa rin naman ako nakakarating dyan. Nakita lang natin sa mga nakapost sa Facebook account na ni Atty. Bunny Lim, ha? Okay. Ni Atty. Sheila De Leon, yung mga kakaklase, mga naman. Good morning kay Tita Selly. Sigit Plaza, kababayan, San Andres ni Bunny Lim, ha? Itong si Engineer Selly Plaza. Tita, good morning, ha? At enjoy ka sa iyong, parang siya nakabakasyon lang, ha? Although retired na siya, ha? Good morning, Tita Selly. Mga kaibigan natin mula po sa bahagi ng Team Energy Foundation, Team Energy, sa bahagi po ng Pagbilao Quezon. Kahit po suspendido ang face-to-face classes natin ngayong school year, patuloy pa rin po ang pakikilahok ng Team Energy sa Brigada Eskwela ngayong taon. Namahagi sila ng napakaraming copier at marami pong bond paper sa marami natin mga eskwelahan. Malaking tulong po yan sa ating mga mag-aaral. Ayun po. At gaya ng sinabi ko, napakabilis na naman ang oras. May tapos na naman tayo. Amin na pong inilathala o pinahayag namin yung kasalukuyang ginagawa ng ating mga opisyalis ng lalawigan. At, munti ko pang malimutan, tumawag tayo kahapon, gaya po ng sinasabi ko. Hindi ako pwedeng basta naniwala lang sinabi ni Mayor, ni gayon-gayon. Hindi po. Direkta po nating by telephone ay kinakausap ang mga mayors. Tulad ni Ferdinand Adulta, ang napakahirap na mayor ng Unisan. Ibig sabihin na siya ba mayor, pero alam mo, mahirap lang siya. Pero kahit siya mahirap naging mayor siya, wala siyang yaman, wala siyang malalaking lupain, wala siyang maraming cash, wala siyang maraming pag-ari-ari. Pero kaloob ng Panginoon, naging mayor siya. Alam mo, wala akong maikokomento Unisan. sa binabanggit mong alkalde dahil hindi ko naman siya personal Okay. kakilala. Dahil ako ang kakilala, ay in-interview ko siya at tinanong ko siya, Mayor, kumusta dyan ng kaso ng COVID? Sabi niya, alam mo yung COVID rito, hindi naman taga-Unisan talagang nagkaka-COVID. Taga-Unisan nga, pero galing Maynila, pumunta ron. Taga-Unisan nga, galing ng First District o kung saan man, dumating doon. So, ibig niya sabihin, yung nagka-COVID doon, hindi doon tumitira, mga dumayo. So, manageable naman at parang 2 ba or 3 yung inaayos nila at yun yung kaso niya. Tinanong ko, yung ASF, merong ASF pala sa kanila. Yung flu na yan, sa baboy, 2 barangay doon, may kaso ng ganon. Yun namang krimen nila ay napakababa, walang halos krimen na maitala doon. So, yan po yung iniulat sa atin ni Mayor Ferdinand Adulta. Good morning, maigil man ito, Mayor, dahil basta tinawagan ko sumasagot. Hindi nakakatatlong ring yung telepono. Sagot agad yan. Yan ang kaigihan naman ng miski mahirap, pero napakabuting tao niyan, si Ulitin Adulta. ko yung Public Service Advisory ng SM City Lucena. Kaugnay po ng kanilang adjusted mall hour. Monday to Sunday po. Open po ang mall ng alas 10 ng umaga hanggang alas 8 po ng gabi. Samantala, ang SM Supermarket alas 7 po ng umaga hanggang alas 8 po ng gabi. #safe malling at SM. Huwag niyo pong kalimutan, magdala po at suotin ang inyong face mask at face shield. Good morning din kay Quezon Mayor Cherry Clasio ng Quezon. Good morning po sa mga kababayan natin dyan na nakasubaybay araw-araw dito sa ating mga programang ito. At dyan po siyempre sa Impanta. Sa lahat ng ating mga kaistan, batiin natin magandang umaga, serbisyong tunay at natural. Inaabangan tayo kada araw-araw dito sa ating palatuntunan. Marami pong salamat sa inyong pagtitiwala. At dyan po sa mga ilan nating kaibigan na nadyan sa bahagi ng Provincial Capital na nag-text at ilang nakakasalamuhan natin. Sa araw-araw pong pag-ikot natin sa kalungsuran ay bumabati po ako at nagpapasalamat po ako sa inyong pagsubaybay. Dyan sa mga empleyado sa Kapitolyo. Hindi ko na lang po mabanggit isa-isa yung mga pangalan ng mga kaibigan. Wow, dati nanonood natin, sa'yo mga nanonood sila. taga-Kapitolyo? Ay, hindi ko na kayang bilangin. Hindi ko kayang bilangin. Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko. Ay, hindi ko po kayang bilangin dahil nagte-text at pag nakikita ko ay natutuwa sila. Sabi ko, Iba ka salamat. talaga? Hindi naman. Kaya lang nagkataon meron tayong mga kabats, kaibigan dyan na nanonood po. Empleyado ng provincial government. Salamat po Kinikilala natin yan. Wala namang masama doon kung sila manood Okay yun. Magandang umaga. Maraming salamat kay Board Member Angelo Eduarte. Nanonood po sa ating palatuntunan. Sir Dencio Salayo. Salamat po kay Ma'am Opelia, kay Ma'am Jocelyn Gomez, sa inyo pong lahat, Sir Algad Soleta, sa mga kaibigan natin bumubuo ng Kalawagistan. Good morning sa inyo. Pasalamatan na natin partner ang mga tumutok sa kabuuan ng ating palatuntunang Istana Balikatan para sa Sulong Quezon. At isa sa sigurado kung nanonood yung ating Provincial Tourism Officer, si kasamang Junbei. Diba? Good morning Mr. Junbei. At yung iba pa diyang mga department heads na nanonood sa atin. Salamat po sa
pagtangkilik nyo sa aming programa. Tangkilikin nyo rin po yung iba. Hindi lang naman po kami. Nataw lang kami po yung medyo maagap-agapa. Salamat po. Muli po, sumabit na naman ang ganap na mag-iikapito ng umaga. Kinakailangan tayo maghiwa-hiwalay. Good morning, Miss Lilibet Azores. Pakihanda mo na yung kape natin dyan mamaya. Siyempre, patiin mo si Felipe at saka si Warren. Siyempre, si Felipe, ha? At saka si Warren. Itong Si Warren na naagawan masipag ng na bata. pansit kahapon. Oo, ha? Good morning sa inyo dyan. At yung kanyang bantay, yung security chief niya, si ang bantay niyang paborito niya, ha? Anong pangalan nun? Nalimutan Si ko na Bruno. naman. Si Bruno, ha? Basta yon, ha? Good morning po. Salamat po sa inyong lahat. Si King Formaran po, bukas po ay samahan nyo kami. Mamaya po, ikawalo, naroon kami sa kabilang himpilan sa DC-80 at magpo-programa rin po. Magandang umaga po. Sa mga tumutok sa mga impila ng 95.1 Kiss FM, 97.5 Radio City, 105.3 FM Pakakang Bayan, sa bahagi po ng 92.7 Spirit FM, bayan po ng Infanta, 98.9 bahagi po ng Lopez, at gayon din sa 98.3 bayan po ng Tagkawayan, sa Supreme Radio, gayon din sa Radyo Zerbisyo, 93.3 bayan po ng Gumaca. Marami pong salamat sa mga nanood naman via Broadcast Channel 6. Marami pong salamat. Pasalamatan din natin, ilang araw na akong may utang sa mga ito, hindi natin nare-recognize mga kasama natin mula po sa bahagyang technical, Randy Remontigue, Danny Ordonez, si Ramil Ramos, Junjun Salobre, Raymond Arbolida at Lloyd Abola. Maraming salamat sa inyo. Ako po yung nakabalitaan, nakasama buong oras, nagmamalaki, malit pong tinig mula po sa bahagi ng Bondok Peninsula, isa pong anak ng magsasakang magniniyog, si Celine Tutor, nagsasabing muli gandang umaga, kagaya ng araw-araw na pag-asam nating lahat, mabuhay tayo. The preceding was a paid broadcast. Ang mga narinig na opinyon at pahayag ay pawang sa Black